Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Clarkson Valley Corporation. Naibalita rin natin that IACAT conducted a successful raid on a POGO in Pasay City, registered under Rivendell Corporation, which is a licensed POGO service provider in PAGCOR's official list. But another recent raid, specifically the one of Xinchuang Network Technologies in Las Piñas City, raises some questions that need clarification. Hindi naging seamless ang operation na ito tulad nung naunang dalawang nabanggit. So kanina, nilinaw natin, nagbukas sila ng vault na di umano walang witness, mga putukan sa sarili nilang operation, tapos yung uri ng koordinasyon sa pagitan ng PNP at saka DOJ IACAT. At yung tanong, nasaan na ang mga victims na na-rescue, pati na rin ang mga bosses na naaresto sa POGO office na ni-raid. These incidents impede effective prosecution of traffickers and leave our trafficking victims even more vulnerable. Even worse, they have a deep impact on the trust between our police force and the community that they are sworn to serve and protect. Kahapon naman, as we all witnessed, the Senate crossed party lines and stood united for our country. Isang double billing na resolution para sa ating West Philippines. Na-adapt na po ang resolution number 718, also known as the Ontiveros Zubiri Resolution. And with this, tinutulak natin ang mas malawak na international consensus. Dahil wala tayong napapala sa bilateral talks with China, isa lamang ito sa mga maaaring gawin ng DFA to assert our claims. Kasama na ang paghain ng UNGA resolution. Kaya masayang-masaya po ako sa tagumpay natin na yan. Kailangan ma-rescue naman dito sa isang POGO/scam hub dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, hindi lang na namamayagpag pa rin yung mga scam hubs na ito na mukhang marami sa kanila sa ilalim ng silong ng mga POGO companies. Isa lamang ito sa mga maaaring gawin ng DFA to assert our claims. Kasama na ang paghain ng UNGA resolution. Masayang-masaya po ako sa tagumpay natin na yan. Kailangan ma-rescue naman dito sa isang POGO/scam hub dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, hindi lang na namamayagpag pa rin yung mga scam hubs na ito na mukhang marami sa kanila sa ilalim ng silong ng mga POGO companies, kundi na rin na hindi pa talaga natin na tututukan at nare-resolve yung mga ugat ng human trafficking in the first place. Kaya kailangan talaga, tulad ng intensyon ngayon pa lang ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, both na lalo pa malamang palakasin yung ating Anti-Trafficking in Persons Act at mas pag-igihan pa rin ng executive departments and agencies naman ang implementasyon ng mga batas na ito. Very least, minomonitor ng IACAT kung paano nagmomorph, diba? Nag-mutate itong POGO, crypto scamming, human trafficking hubs na ito na mukhang sinusubukan talaga ng mga iyan to stay ahead both of legislation and of government implementation ng mga batas. But definitely we shouldn't stop there. Kung napansin natin na pinaparami na yung mga nire-recruit at binibiktimang Pilipino, kung napansin na ng IACAT na dati mga secondary tasks ang ina-assign sa kanila, ngayon yung mga primary na, then we should stay ahead of them at i-explore lalo ang regional cooperation para masugpo talaga itong human trafficking bago pa siya patuloy na mag-mutate at lalo pang lumawak. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.